ito mga boss, papalitan natin ng 12 volts na motor para pwede sa battery pang emergency. Sira na to, galing lang to sa junk shop eh. Palitan natin. Baklasin muna natin itong 4 na tornilyo kasi kailangan dito natin isusuot yung bagong motor na 12 volts. Yun lang guys, wala kasi tayo tagahawak ng camera, ang hirap pihitin. Hawakan mo nga, Ma'am Jean. Papaahin ko na lang po. Yun, naikot po siya. So, tatanggal na po natin yung 4 na tornilyo. Kailangan po natin hugutin to kasi tatanggalin po natin yung bushing kasi di na po kailangan yon. Ito guys, hugutin nyo lang to. Hugutin nyo lang kasi yan, nahulog na. Tanggalin natin yung bushing na yan. Dapat ito, papalitan natin ng 12 volts motor. So, kailangan muna natin tanggalin tong clip na to bago mo mahugot yan. So, guys, kailangan natin tanggalin tong clip na to kasi di matatanggal pag di mo tinanggal tong braso na clip na to. Ngayon, tulak mo lang to palabas, makukuha mo na yan. Ayan, medyo maganit guys. Mahugot. Pinahihirapan tayo dito guys ha. Oh, matigas din to para madali siya mahugot. Di na pala kailangan pupukin. Yan, sinungkit ko na, tanggal na. Hindi na natin kasi kailangan ito pati itong bushing na to eh. Pati pala itong bushing na to kailangan din natin tanggalin to kasi di na rin natin to kailangan. So yan, natanggal na nga natin. Itong mga wire na to, hindi na rin to kailangan. Tatanggalin na rin natin to. Ito na pala yung motor na bibili ko sa Shopee. Yung 12 volts. Tapos, basta lang natin. Ito na pala yung magiging controller natin. Pwedeng ginaan, pwedeng lakasan. Yung nakalagay naman dyan yung negative ng motor, positive ng motor, positive ng battery at negative ng battery. Madali lang, sundan lang natin yan. Ito, yan po, nalagyan na natin ng wire. Bali itong dalawang wire nito, yung dulo, dito natin kakabit ngayon yung punta rito sa switch. Kasi, dapat ibuka natin ito. Kasi babangga ito mamaya. Yung kabila din. Kailangan din ibuka. Hinilang ko talaga yung mga wire ng sunod para mag-ibay. Ngayon, ito na yung likod kanina. Sasalpak mo lang siya dyan. Bali yung mga gear niya dito para mag-ikot yung ano niya. Naghahanap pa rin yan. Kasi meron din siyang kasama na thread para dun sa loob ng gear. So, iikot pa rin yung ulo niya. Bukod sa edge, mamaya. Tingnan natin yung paano. Pero, kung hindi na magiging susunod, kumain natin ito. Kaya naman binabali apat yan. Lalagyan na natin na ulimedya na sigo. Mas mahaba. So, ganyan. Hindi na magiging itsura. Parang sakto lang yung thread niya. So, pero kailangan natin i-align ito. Makikita nyo wala sa align. So, hindi tayo mag-adjust. Hanapin natin yung tamang alignment pag-adjust. So, ito ngayon, switch na to. Siguro dito natin siya ibutas. Dito na lang. Para madaling mag-adjust, madaling makita. Ito ngayon yung wire kanina sa puto. Ayan siya kaya sa ilalim. Kasi dito natin lalagyan yung switch. Ano yung dalawang wire kanina? Yung galing doon sa motor. Dito natin yung ikakabit sa switch na to. Ito natin kuminaw. Kaya kung nababasa nyo to, motor, ito yung negative at positive. Pwede naman magkabaliktad yan. Dito na lang tayo mag-adjust sa kabila. Patap lang yun dyan. So ito na nga, nakabit na natin sa negative positive.
Basa nyo naman yung dyan yung motor nakalagay. Tapos yung kailangan natin papunta dun sa itong kabila, negative positive naman itong dalawang to. Kuha tayo, iikitan din natin ng wire papunta dun sa battery natin na 12 volts o dun sa output natin na 12 volts. So ito na, kinabit ko na ito yung dalawang wire na yan. Ito, makikita mo ito. Yun yung itatap natin sa battery. Mamaya testingin natin kung okay siya, kung gagana siya. Yun, dito natin nilagay yung bridge. Dito natin binutas. Testable lang. So tapos meron tayo dito kasi na yung charger na 12 volts ang output. Subukan lang natin, parang battery din ito. Yun yung wire niya, inipit ko. Subukan natin kung gaano kalakas. Din siyang normal na electric na nakakalas. Mamaya pagaganahin natin yung pag-ikot yung leg niya. So yun nga guys, ito nga yung gagamitin natin. Sasaksak pa rin natin siya sa 220. Pero ang output nito 12 volts. So ang purpose ko lang naman kaya ko binuo ito ay para mas mapatipid na lang yung kuryente. Kasi syempre maliit lang yung motor nito kumpara mo dun sa dating motor nito, siguro naman mas titipid. At saka magagamit ko kasi for emergency kung walang kuryente, pwede namin kabit sa battery ng motor, ng kotse, gagana siya, 12 volts. So eto, pwede mo siyang saksak pa rin sa outlet natin, gagana pa rin. So pagka naman gusto mo ng battery yung gagamitin, itong dalawang wire, itong dalawa na to, lagyan mo lang ng wire papunta ng tanggalin mo. O yan nga guys, ito yung kinabit natin para masaksak naman siya sa 220. Ang purpose ko lang naman, kaya ako pinalitan to ng motor, kaya kapulot ko lang naman to sa junk shop Nalinigay ko lang to dun sa bayaw ko para mas tumipid naman sa kuryente kasi 12 volts motors lang naman to, hindi naman siguro ganun kalakas, pero yung lakas ng power niya maganda yung binibigay niya, para ding normal na 220 yung nilalabas ng power niya. So ito, gagamitin natin to para sa outlet. Sasaksak natin to sa outlet. So kung gusto mo naman ang sinave ko na kasi dito kasi sa 220 ko naman talaga siya gagamitin ngayon. Ang purpose lang naman dito kaya namin binuo for emergency kung mawala ng kuryente, pwede kong gamitin sa battery. So pwede naman tayong maglagay din sa battery ng motor, ng kotse. Kung makikita yung tinuro ko kanina, yung dalawang wire na to, ito, teka, papalinawin lang natin. Ito, kung nakikita nyo itong magkatabi na to, yan dalawang wire na yan, dalhin nyo lang yan dun sa battery. Gana na rin siya. So ito rin yung adjuster niya, yung high and low, patayan. Kung naririnig nyo, may click sound siya. Diba? So ito mga guys, magana na. Ito yung power on niya. Adjust pwede mahina, pwede palakasin. Tapos hindi yung leg niya. Pwede rin naka-steady. Yan lang to. Yan. Steady pwede rin. Okay. Ayan, nakakabit siya ngayon sa outlet. Ito siya sa 220, pero subukan natin bunutin. Ayan, nabunot na natin. May abang yan dito na wire. Yan, namatay na. May abang yan dito na wire para sa battery. So, subukan natin dito sa ating charger ng 12 volts ang output. Ipitin lang natin. Ano yung isa? Ito. At baliktad. Baliktad yung ikot. Baliktad rin din yung wire. So ito. Ulit lang to. So ayan o. Pwede na siya sa battery ng motor. Diba? Okay, thank you for watching.